Ang mutya ng Tagulilo. Ang kwentong ito ay karanasan sa lulo ng kaibigan ni Idok na itago na lang natin sa pangalang Samuel. Nangyari ito noong 1943 sa lugar ng Masbate. Itong mga panahon na ito, nasa 23 anyos na itong si Samuel at kasagsagan pa ng pananakop ng mga Hapon sa buong bansang Pilipinas. Maraming buhay ng mga Pilipino ang parang itinuring ng mga hayop kapag naabutan ng mga Hapong sundalo. Walang awang ginahasa ang mga babae at pagkatapos ay papatayin sa pamagitan ng pagsunog ng buhay. Ang mga kalalakihang nahuli naman nila, pinagtatrabaho ng mga Hapon at ang mga ani ay kinukuha ng mga ito. Sa halos ng kapatagan ng Kamaynilaan, nagkalat na ang mga Hapon maliban lang sa bundok ng Masbate. Takot kasing umakyat ang mga Hapon sa bundok na yon dahil nakainkwentro kasi yun ng mga taong hindi tinatabla ng bala. Maging ang mga patalim, hindi uubra dito. Walang iba kundi ang mga grupo ng mga tadtad at ang grupo ng mga pulahan na rebelde. Ayon kay Manong Samuel, magkaaway ang mga rebelding pulahan sa mga tadtad. Pero nung sinakop ng mga Hapon ang buong Pilipinas, pinasintabi na muna ng dalawang grupo ang kanilang hidwaan para labanan ang mga banyagang Hapon na unti-unting sumasakop sa buong Pilipinas. Ayon pa kay Manong Samuel, magamat may mga kargang kabal at kunat ng mga tadtad, meron pa ding silang iniwasang grupo ng mga rebelde. At yun ay ang pangkat ng rebelde ni Commander Kipong at ang kasangga nitong babaeng si Commander Ligaya. Hindi basta-basta ang mga karga ng mga taong ito dahil bukod sa may mga kabalyon at kunat sa katawan, nagtatangan din yun ng mga malalakas na mutya. Kagaya ng biglang maglalaho sa iyong harapan. At hindi lang yan, meron din yung kakayahang gumagalaw ng kasing bilis ng kidlat. Magamat may posibilidad na makaakyat ang mga Hapon sa kanilang bundok, hindi nila ipinag-alala yon dahil iniisip nila kung makaakyat man ang mga Hapon sa bundok, makakasagupa muna nila ang mga rebelding nag-aabang sa paanan ng bundok. Isang araw, napagpasyahan nitong si Samuel na gumala sa teritoryo ng mga tadtad. Dala-dala niya ang mga ilang buhay na manok para ibigay sa mga iyon. Habang naglalakad itong si Samuel sa kanilang baryo, nasipat nila ang iba nilang kababaryo na nag-iimpake na para aakyat sa pinakatuktok ng bundok para doon magtatago kung sakaling makaakyat ang mga banyagang Hapon. Nang makasalubong niya ang mga ito, nagwiwika yon sa kanya ng, "Hoy Samuel, hindi ba kayo lilikas sa baryo na ito? Inaabisuhan na tayo ng mga rebuilding na sa paanan ng bundok. Aakyat na sa pinakatuktok ng bundok. Dahil ayon dito, hindi nila masabing mapigilan nila ang mga Hapon. Nako, hirap ka pa namang maglakad dahil sa iyong kapansanan. Huwag mo nang aantayin pati mga pamilya mo. Susunugin ng mga Hapon." Wika ng mga ito. Sinagot naman niya ito ng, "Sus, hindi naman makaakyat ang mga banyaga na yan sa bundok na ito. May mga bantay sa baba." Dahil sa isinagot nitong si Samuel sa mga taong lumilikas, wala na yung nagawa at ipagpatuloy ang paglikas nila. Kung hindi nyo na itatanong, itong si Samuel kasi, meron yung kapansanan sa kanyang mga paa. Dahil maikli ang kabila nito at hirap yung maglalakad. Pero kaya naman. Pagkarating niya sa kuta ng mga tadtad at rebelde, nagwiwika siya sa mga ito ng, "Magandang araw sa inyo mga kapatid. May dala akong mga buhay na manok para sa inyo." Wika ni Samuel sa mga ito. "Magandang araw naman sa iyo, Samuel. Teka, ba't ka napadalaw dito? Hindi pa ba kayo lilikas sa baryo nyo? Di ba inabisuhan ko na ang ilang taga-baryo nyo? Nalisanin na ang baryong ito.
Dahil hindi namin masasabi na makayanan namin ang mga Hapon. Sagot naman ng commander ng mga Tadtad. Alam naman namin pero malaki ang tiwala namin sa inyo. Kaya't kahit papano, kampante kami dahil naririto pa kayo. Sagot naman dito ni Samuel doon sa commander. Maya-maya pa, nilapitan siya ng commander at sinapo ang kanyang ulo at inakbayan siya nito patungo sa isang budigang naglalaman ng mga bigas. Samuel, alam naming malakas ang aming pangkat, lalo na ang mga rebeldeng pulahan. Pero kapag may mga pasabog na mga baril, ang kalaban ay kinakailangan din naming umatras. Paano kung maiwan kayo? Idi mamatay kayong lahat sa mga kamay ng mga Hapon. Kaya payo ko sa iyo, umalis na kayo sa lugar na ito. Ito, tanggapin mo ang kwintas na ito. Regalo ko to sa iyo dahil sa iyong kabaitan sa amin. Ingatan mo yan at huwag mong ihiwalayan sa katawan mo. Makakatulong yan sa oras ng panganib. Wika ng commander kay Samuel. Hindi kalaunan, bumalik nga itong si Samuel doon sa kanilang baryo. Napapaisip siya noon kung para saan ang kwintas na binibigay ng mga Tadtad sa kanya. Wala naman siyang paggagamitan doon. Makalipas pa ang ilang mga araw, patuloy pa rin sa pagbibisita itong si Samuel doon sa grupo ng mga Tadtad. Nasisipat pa niya ang mga grupo na yon na halos araw-araw nag-insayo yon sa mga karga nitong taglay. Nagtagisan yon ng mga karga, kagaya ng magpapataga at nagpapasaksak pero hindi tinatablan. Pero sa lahat niyang nakikita doon siya napabilib sa isang lalaking may pulang tilang nakatali sa noo nito. Yun yung pulahan. Dahil sinusubo nito ang mahabang dulo ng baril at walang pagdalawang isip na kinalabit ang gatilyo. Maniwala man kayo o sa hindi, pagputok ng baril, idinura din ng lalaki ang isang tingga na nanggaling pa sa bala ng baril. Gulat na gulat itong si Samuel dahil papanong hindi nasaktan ang lalaki. Isa bunganga yon pinutok ang baril. Maya-maya pa, nasipat ni Samuel ang isang babae na sa palagay niya ay kaanib yun ng mga rebeldeng pulahan. May tali din yon sa noo na kulay pulang tela. Ang ginawa ng babaeng rebelde, pumasok yon sa isang malaking lata ng espalto at nagpapabaril din. Walang habas yung pinagbabaril ng mga kasamahang Tadtad dahil sa subukan na yon. Maya-maya pa, nilapitan ng mga ito ang isang malaking lata kung saan nagtatago ang babae. Pero paglapit nila doon, wala na yung babae sa loob ng lata. Palaisipan sa mga grupo ng Tadtad kung papanong naglaho ang babaeng nagpabaril doon. Biglang na lang napahiyaw itong si Samuel nang makita niyang may isang taong lumapit sa malaking lata na may dalang baril. Nakatalukbong ang taong yon at pinagbabaril ang lata. Maya-maya pa, tinanggal ng taong yon ang kanyang sariling talukbong sa katawan. At nakita ni Samuel na yun yung babaeng pumasok sa malaking lata. Halos hindi makapaniwala itong si Samuel sa kanyang nakita dahil una siyang nakakita ng mga ganong tao. Makalipas pa ang ilang mga araw, wala namang nakitang kakaiba ang pamilya ni Samuel sa kanilang baryo. Akala nila hindi matunto ng mga Hapon ang kanilang baryo, subalit nagkakamali sila. Nagulat na lang sila ng isang tanghaling tapat na may naririnig silang putukan ng baril malapit sa kanilang baryo. Pagsilip ni Samuel sa labas ng kanilang bahay, kikita niyang nagliliyab na sa apoy ang mga kababayan doon. Mabilisang tumakas ang kanyang mga magulang at kapatid doon sa kanilang baryo. Ang kanyang mga magulang at kapatid, maliban lang kay Samuel na naiwan sa kanilang bahay. Pinili pa sana niyang lumabas ng bahay, pero pinili na lang niyang andun sa loob dahil hindi rin naman siya makakatakbo ng mabilis sa labas. Rinig na rinig ni Samuel ang ibang kababaryo nila
dahil ikinulong yun sa loob ng mga Hapon at sinunog ng buhay. Si Samuel naman, nanginginig na sa takot at inantay na lang niya ang kanyang kamatayan. Subalit mayroong nangyaring milagro kay Samuel. Habang pinaulanan ng mga bala ang kanilang bahay, si Samuel naman, labis ang kanyang pagtataka sa kanyang sarili dahil tinamaan nga siya ng mga bala pero nakakapagtakang hindi siya nasugatan. Doon pa siya namangha nang pasukin siya ng mga Hapon sa kanyang bahay. Subalit dinadaanan lang siya ng mga ito na para bang hindi siya nito nasipat. Bago pa man sunugin ng mga Hapon ang kanilang bahay, nagawa ng makalabas ni Samuel sa kanilang bahay. Habang ginagawa ng mga Hapon ang pagsusunog, animoy mga demonyo yung nagtatawanan. Halos mga putok lang ng baril ng kanyang naririnig sa pagitan ng mga rebelde at mga Hapon. Habang papagapang na naglalakbay sa masukal na kagubatan, itong si Samuel, maya-maya pa, nasipat niya ang grupo ng mga rebelding pulahan, kasama dito ang grupo ng mga tadtad. May mga daladalayong mahabang bangkaw at mga itak habang sinusunod ang mga banyagang Hapon. Samuel, pumunta ka na sa tuktok ng bundok. Ang tigas talaga ng ulo mo. Takbo na! Wika ng isang commander sa kanya at yun yung nagbigay sa kanya ng isang kwintas. Piliin pa sana niyang sumama sa grupo ng mga rebelde pero hindi niya yun magawa dahil may iwan lang siya sa takbuhan. Maikli ba naman ang kabila niyang paa? Inaakala pa niya noong una na nadakip ng mga Hapon ang buong pamilya niya. Hindi na kasi niya yun nakita sa bundok. Sa ilang araw niyang pamamalagi sa bundok, tanging mga bungang kahoy lang ang kanyang kinakain, kagaya ng mga bungang hilaw ng langka at mga nyog. Inihaw lang niya yon para lang mabuhay sa araw-araw doon sa bundok. Ilang gabi din siyang nakakaramdam ng mga aswang sa paligid, subalit hindi naman siya ginagalaw ng mga ito. Isang hapon, habang gumagawa ng barong-barong itong si Samuel para matulugan niya sa gabi, nakasipat siya ng grupo ng mga tao na may mga pasan-pasang mga bangkay ng mga Hapon. Pumunta yon sa tuktok ng bundok at pangisi-ngisi pa yung nakatingin sa kanya na para bang nakakatawa ang kanyang ginagawa. Alam niyang mga aswang ang mga taong yon dahil kahit malayong malayo pa ang mga ito, amoy na amoy niya ang mga baho ng katawan ng mga ito. Makalipas pa ang ilang mga buwan sa pamamalagi ni Samuel sa kagubatan, laking pasasalamat niya sa Panginoon nang matagpuan niya ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Kasakasama ng mga ito ang mga kabaryo nilang lumikas din bago nangyari ang pagsalakay ng mga Hapon. Gulat na gulat sa kanya ang kanyang mga magulang dahil hindi nila akalahing buhay pala itong si Samuel. Niyakap siya ng mga ito habang umiiyak at humihingi sa kanya ng tawad, maging ang kanyang mga kapatid. Dahil nung kasagsagang sinalakay sila ng mga Hapon, bigla-bigla na lang siyang iniiwan ng mga ito. Pinatawad naman niya ang mga ito dahil buhay pa naman siya. Nagtayo ng kanyang-kanyang kubo ang mga tao doon para doon na muna manirahan sa gubat. Mga ilang araw lang ang makalipas, mayroong nakausap itong si Samuel na pangkat ng mga manggagamot. Nakasama naman ng kanilang pangkat sa paninirahan doon sa gubat. Isang hapon, nakasipat siya ng grupo ng mga albularyo na nag-uusap-usap tungkol sa mga Hapong sumakop sa Pilipinas. Pinili niyang lumapit doon para makinig sa usapan dito. Alam niyang mga albularyo yon dahil may nasipat siyang mga kwintas na suot-suot sa mga liig nito. Habang papalapit siya sa mga albularyo, bigla naman siyang nagulat nang magsitinginan sa kanya ang mga albularyo. Dahil sa kanyang mga nasilayan, napatanong naman siya dito ng, mga manong, ba't kayo nagtinginan sa akin? Hindi naman ho ako aswang eh. Nang marinig yun ng mga albularyo, seryoso naman yung sumagot sa kanya habang lumalapit. Ba't may suot-suot kang ganong kwintas? Kaanib ka ba sa grupo ng mga tadtad?
Wika ng isang albularyo. Dahil sa kanyang naririnig sa albularyo, sinagot niya ito ng, "Hindi po ako kaanib sa grupo na yon. Pero may isa akong kakilalang leader ng samahan na yon nang siyang nagbigay sa akin ng kwintas na ito." Dahil sa kanyang mga sinasabi, lalo pa siyang pinagtatanong ng mga albularyo kung ano ang hawak niya. "Hindi mo ba alam na mutya ng tagulilong yung suot-suot mo? Di ko akalaing sa gaya mo, pinagkalooban ka ng ganong kalakas na mutya. Sana hindi mo gagamitin sa masama ang gamit na yan. Dahil kaya yang ibalansi ng taong masama ang loob at kabutihan, ang mutya ng tagulilong. Dahil ang tagabantay ng ganong mutya, kaanib ng kadiliman. Pwera lang nang kung pinasahan niya ng mga dasal sa kanan, doon sa nagbigay niyan sa'yo." Wika ng albularyo. Gulat na gulat itong si Samuel sa mga inilahad ng albularyo dahil minsan na rin niyang nasubukan ang taglay ng mutya na yon. Hindi nga siya nakikita sa kanilang bahay nung sinalakay siya ng mga Hapon. Kung hindi niyo alam ang ganong mutya, wala itong pinagkaiba sa mutya ng kaputing bata. Nang siyang ginagamit ng mga masasamang loob, ginagamit nila ang ganitong mutya para pasukin ang bangko sentral na hindi nakikita ng mga gwardya. Pero lahat ng mutya sa kasamaan, mayroon yung sumpa. Makalipas ang panahong palaging kasama ni Samuel ang mga albularyo, pagkalipas ng giyerang pandaigdig, sumikat ang pangalan ni Samuel sa buong Masbate na isang batikang albularyo. Dahil sa isang mutya na binigay ng mga tadtad na kung tawagin ay mutya ng tagulilong.